Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan sa Facebook at sa ating YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At ganoon din po, ako'y bumabati ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At binabati rin po natin ng magandang gabi ang ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Nayawon, maging sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng mga nanonood sa ating pong mga video, sa ating Bible study o pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gabi ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal kong mga kababayan, napakahalaga po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng tao. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kababayan, na hindi lamang sa tinapay namubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ganito po sinasabi ng aklat po ng Mateo 4:4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang linaw po na sinasabi dito, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kababayan, na sinasabi ng banal na kasulatan, na hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain mabubuhay ang isang tao, kundi sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya makinig po tayo mainam, pag-aaralan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, ang kahalagahan ng salita ng mahal na Panginoon Diyos. Kung ano ba ang maidudulot nito sa ating buhay. Dahil sa panahon ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, abalang-abala ang tao sa mga bagay ng mundo. Abalang-abala sila sa pagtatrabaho, sa paghanap ng pera. Pero ang lahat ng yan, mga minamahal kong mga kapatid, ay pansamantala lamang at hindi mananatili. Subalit ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ito po ay ating napakinggan at ating sinunod, ito po ang makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Sapagkat merong dalawang hangganan ang kaluluwa ng tao. Ito po ang langit, kung ikaw po ay sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, binabasa sa banal na kasulatan. Kung yan po ay nagagawa nating sundin at ating ipinamumuhay, mga minamahal kong mga kababayan at mga kaibigan, sigurado po natin ang kaligtasan o ang langit at ang buhay na walang hanggan. Pero kung tayo po, mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid ko, tayo po ay abalang-abala sa ating buhay sa mundong ito. O ibig sabihin, abalang-abala ka sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, abalang-abala ka sa paghanap ng pera, wala kang panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala kang panahon makinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin yan, mga minamahal kong mga kapatid, ang hangganan ng taong ganyan na walang pananampalataya sa Diyos, walang panahon sa Panginoon, sigurado po ang kapahamakan sa apoy
ng impyerno. Kaya sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, pag-aaralan po natin kung paano ba ang tao maliligtas. Kinakailangan po simula sa pagiging makasalanan ng tao, tayo po ay magkaroon ng pagbabago. Dahil kung hindi po tayo magbabago o hindi po maalis yung ating mga masasamang ginagawa, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, wala rin po tayong kaligtasan. Saan ba natin makukuha ang pagbabago? O saan ba tayo dapat umanib na relihiyon para tayo ay magbago? Wala pong relihiyon na makapagliligtas sa tao. Wala pong sikta o relihiyon na makapagliligtas sa tao. Kundi yung pakikipagrelasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo naglingkod sa Diyos o sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng pagbabago. Simula sa ating masasamang gawa, patungo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po ng Ikalawang Korintos 5:17, ganito po sinasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo o tinanggap natin siya, sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng pagbabago. Kaya nga mga minamahal, napakaraming relihiyon sa panahon ngayon. Makikita po natin mga minamahal, pumasok ng simbahan, drug addicts, sabungero, o makasalanan, mga minamahal kong mga kapatid, paglabas, ganun pa rin. Ibig sabihin, walang pagbabago. Walang pagbabago, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay na kay Kristo, ikay bagong nilalang. Ibig sabihin, kapag tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, dapat makita talaga sa ating yung pagbabago. Halimbawa, mga minamahal kong mga kapatid, dati natin tayo'y lasinggero. Nang maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nawala yung pag-iinom ng alak. Nawala yung pangbababae. Nawala yung panlalalaki. O nawala yung pagsusugal, lahat ng mga masasamang gawa ay nawala kapag tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat makita sa isang tao na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil napakarami po na sinasabi, sila daw po ay born again, pero makikita naman po natin, mga minamahal kong mga kapatid, pumapasok sila ng simbahan, subalit paglabas nila, makasalanan pa rin po. Ginagawa pa rin yung mga masasamang gawa. Walang pagbabago. Sa gawain po, mga minamahal kong mga kapatid, ng Jesus the Miracle Worker Ministry, na pinapangunahan po ng aming minamahal at ginagal na Pastor Ray Gayawon, napakaraming patutuo po dito, mga minamahal kong mga kapatid, na nagpapatunay na ang Diyos sa gawaing aming pinaglilingkuran ay Diyos na nagbabago ng tao. Andyan po, mga minamahal kong mga kapatid, na dati-rati talagang masasama, makasalanan, mga babaero, mga minamahal kong mga kapatid, sabungero, lasinggero. Subalit na sila'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago silang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga masasamang kanilang ginagawa dati nang wala pa sila sa gawain ng Jesus the Miracle Worker, hindi na nila ginagawa nang sila'y mabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yun po ang kinakailangan, mga minamahal kong mga kapatid,
para tayo ay maligtas. Sapagkat kung tayo mananatili sa ating mga kasalanan at walang pagbabago sa ating buhay, sa ating mga masasamang gawa, wala po tayong kaligtasan. Kaya, ang kaligtasan po, mga minamahal kong mga kapatid, ito po ay ating ipinagtatrabaho. Kinakailangan po, papaano tayo magtatrabaho, kinakailangan po, mga minamahal kong mga kababayan, maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos o sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kung gusto po natin ang kaligtasan, ayaw natin mapunta sa apoy ng impyerno, mga minamahal kong mga kapatid, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, marami ang nakakakilala sa pangalan ng Diyos. Marami ang tumatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tao ay maliligtas, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan. Dahil ang sabi po dito sa huling talata na ating babasahin, mga minamahal, ito po yung patungkol sa kaligtasan, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi dito sa Mateo 7:21, napakalinaw po sinasabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi doon, hindi daw po lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ang linaw mo sinabi doon, mga minamahal, na hindi sapat yung tawag ka lang ng tawag sa Panginoon pero wala kang ginagawa para sa Kanya. Maraming ganong mga kababayan natin, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan, sa oras ng sakuna, sa oras ng kahirapan, sa oras ng kagipitan, tumatawag sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Laging tinatawag ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kababayan. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi sapat yung pagtawag natin ng Panginoon, Panginoon, ay makakatiyak na tayo sa langit. Paano tayo makakatiyak, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan? Nasabi po dito, itutuloy natin ang basa, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino daw po yung papasok sa langit? Ang sabi po doon, yung daw po mga gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sino ba yung Amang nasa langit? Yun ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, para daw po ang tao maligtas, mga minamahal kong mga kapatid, kinakailangan po natin gumanap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Sundin ang kanyang mga utos, ipamuhay ang kanyang mga salita, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos, hindi natin pakikinggan, mga minamahal kong mga kapatid, sigurado ang kapahamakan sa buhay ng tao. Kung natin susundin ang sinasabi ng Bible, na unang banal na kasulatan, ito ay salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, ating ipapamuhay, makakasiguro po tayo na papasok tayo sa kaharian ng langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ganon kahalaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa maiksing aralin ito, nawa, ito'y huwag nating baliwalain. Dapat isapuso po natin, mga minamahal kong mga kapatid, yung ating na pag-aralan sa gabi ito. Yung salita ng Diyos, ilagay po natin sa ating puso, sa ating isip, na napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Para ang tao ay maligtas, kailangan mo ng salita
ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya sa ating mga kababayan, mga kaibigan sa Facebook, itong binahagi po natin na salita ng Diyos para sa inyo, ito po sana ay tumimo sa inyong mga puso at nawa ay patuloy kayong magsaliksik ng banal na kasulatan. Ito po yung salita ng Diyos dahil mahalaga ang kaligtasan. Ang buhay natin, pansamantala lamang dito sa mundo. Merong walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yan po, mga minamahal ko mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sunod naman po ulit, tayo po ay magkakaroon ulit ng Bible study. Kaya patuloy po kayo manood ng ating pong video. Ito pong Bible study natin sa pamamagitan ng online, Facebook, sa ating YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.